Ayos na ang Christmas tree at bukas na ang mga regalo. Pero bago matapos ang gabi, may isang taong mamamatay. Humihinga pa ba si? Hindi ko alam. Paulit-ulit kitang tinatawagan. Anong nangyari? Nang matagpuang hubad at patay ang lalaki sa tama ng bala, may nakakagulat na pag-amin ang kanyang asawa. Nagkaroon kami ng pagtatalo tungkol sa maraming bagay. Pagkatapos, kinuha ko ang baril niya. Walang awang pinatay ba ng babaeng ito ang asawa niya? Ito ba'y desperadong pagtatanggol sa sarili? Alam kong tinitingnan mo ako na parang hayop ako ngayon. Pero hindi ako ganon. Inabuso lang ako sa loob ng 70 taon. Abutin pa ng ilang taon bago matapos ang kasong ito. At hindi rin ito ang inaasahang resulta ng marami. Maligayang pagdating sa episode na ito ng mga babaeng kriminal. Ako si Elizabeth Milner. Hamilton Township, New Jersey. Dito natin ipakikilala ang babaeng kriminal ngayong linggo, si Mary Lou Wigglesworth. Para sa mga malalapit sa kanya, si Mary Lou ay Mary lang. Ipinanganak siya noong Enero, 1971. Kauti lang ang lumabas na impormasyon nang hanapin ang kanyang pangalan. Maliban sa krimeng kalonan, ay ipaparatang sa kanya. Hindi ito masasabi tungkol sa asawa niyang si David Wigglesworth. Sanay na si David sa atensyon ng publiko at aktibo sa politika sa Hamilton Township. Best man pa siya sa kasa ng dating alkalde ng Hamilton Township. Si David o Wiggy sa mga kaibigan ay dating presidente ng Hamilton Township Planning Board. Minsan din siyang tumakbo para sa Hamilton Township Committee pero hindi nagwagi. Magkasama, nagkaroon ng isang anak na lalaki sina Mary at David. Puno ang larawan ng family day sa tabing dagat, sa Lusalo at niti ang kanilang mga Facebook page. Ayon sa lahat, tila normal naman ang kanilang buhay hanggang sa Pasko ng 2022, pakiusap. Pakiusap, tulungan niyo kami. Oh, Tutulungan ka namin, kuya. pakiusap, pakiusap. Bago mag alas 10:20 ng gabi, rumisponde ang Hamilton Police sa bahay ni na Mary at David matapos makatanggap ng tawag na ang tanging alam ng dispatch ay may nasugatang lalaki. Nang dumating ang pulis, nalaman nilang mas malala ang sitwasyon kaysa sa napaulat. Pwede ka bang lumabas dito sandali? Oo, pwede. Nasaan ang ilaw? May tao pa ba dito? Lahat ba nandito? May sandata ba dito sa bahay? Saan? Sa kwarto namin. Sige, may pakiusap ako. Umupo ka dito sa upuang ito. Mayroon akong walang problema. Baril, makikita mo bang humihinga? Hindi ko alam. Paulit-ulit kitang tinatawagan. Anong nangyari? Nagkaroon kami ng alitan. Tapos na. Tapos na, maraming salamat. Isang away. Tapos ako. Tapos kinuha ko ang baril niya. Pakiusap. Subukan mong tulungan siya, pakiusap. Kumpirmado na ang biktima ay si David Wigglesworth, asawa ni Mary. Hindi pa rin siya kung siya'y mabubuhay matapos barilin ng kanyang asawa. Nag-away kami ngayong gabi. Pakiusap, tulungan siya. Kailangan niya talaga. Pakiusap. Nag-away kayo at ikinukwento mo sa kanila kung ano ang nangyari. Nagkaroon kami ng alitan. Nagpalitan kami ng mga salita at nagtalo. Sig. At nainis ako, kaya kinuha ko ang baril. At anong nangyari pagkatapos mong kunin ang baril? Hindi ko alam. Hindi ko alam. Umupo ka lang dyan para sa akin, ha? Huwag kang Oo, gagawa ng gagawin masama. ko. Wala akong problema dyan. Iyon? Kaya ito ang gagawin ko para sa kaligtasan ko. Padalhan Ambulansya siya ng ngayon na. ambulansya ngayon Para na. sa ating kaligtasan, Ayos editin lang. muna kita, okay? Ayos lang. Pwede bang tumayo muna? Tumayo ka muna, please. Harap ka lang palayo sa akin. Gano'n nakatagal yun? Hindi ko alam. Mga isang o dalawang oras oras na ang lumipas. Isang o dalawang oras na ba? Oo. Nag-aaway kayo? Mga isang oras na ang nakalipas, siguro. Sige, kailan siya naging ganito? Nawalan ng malay? Hindi pa katagalan. Kaagad pagkatapos, Pagkatapos matawagan mo ko kayo. kaming Diyos tawagan. ko, pagkatapos na pagkatapos. Sige. Pwede bang tumayo ka? May dala ka bang anumang matulis na pwedeng makatusok o makasakit sa akin? Hindi mga Kukuha normal lang na ako ng aso sa bahay story ko. sheet. Prosedura lang ito. Sige, Oo, alam nasa ko. bahay ako noon. Tumalikod ka muna, please. Alam ko. Naiintindihan ko. Alam kong naiintindihan mo Sinusubukan ko lang gawin. ang iyong Trabaho, eksakto. Salamat at naintindihan mo yon, okay? Oo. Sige, sumama ka dito, please. Hindi pa tiyak ang nangyari kay David, pero inihatid si Mary sa sasakyan ng pulis kung saan nagsimula niyang ikwento ang kanyang bersyon ng nangyari noong gabi ng Pasko. May sapatos ba siya? Or kung ano man doon? Seryoso ka ba? Ako. Ngayon, parang ako ay... Sige. Punta na lang tayo sa kotse. Kukunin ko sila. Pang ako, babalik ako at kukunin ko sila. Sige. Wow. Walang problema. Wow.
tapusin muna natin ito. Alam ko, syempre, sumusunod ka lang sa proseso. Tama. Mahigit Salamat 20 ulit sa taon na akong nakatira pakikipagtulungan dito. mo. Sige. 7 taon ng buhay ko, physical at psychological akong inabuso ng asawa ko. At sawa na ako. Sige. Naintindihan mo ba? Nakikinig ako sa'yo. Sinasabi ko sa'yo, sawa na ako. Okay. Sawa na ako. Sige. At ito na ang buhay ko habang buhay, pero sawa na ako. Okay. Ako, alam ko, sinasabi mo. Nakikinig lang Alam ako, ko, hindi ako trabaho mo humusga. yan. Hindi kita Alam hinuhusgahan ko, kung ano man. nakikinig lang ako. Tumayo ka lang dyan, ha? Sobra na. Sige, papasok tayo dito. Okay? Mag-live lang ako. Tara na, kuya. Alam ko. Napakaganda. Sandali lang. Kailangan kong magbayad ng buwis. At ito ang kailangan kong pagdaanan sa natitirang bahagi ng buhay ko. Ma'am, ilalagay ko lang po ang seatbelt ninyo. Okay lang po ba? Ayos lang. Sumanda lang po kayo. Sobra na akong inabuso. Ano pa ba ang magagawa ko? Naiintindihan ko. Hindi ko naiintindihan. Nakikinig ako. Nakikinig ako sa'yo, Nakikinig ma'am. ka Yun nga. Pero hindi mo naman naiintindihan. Hindi mo. Subukan mong tulungan akong maintindihan. Pwede ba? Hindi. Nakikinig ako sa'yo para maintindihan. Sige, iunat ko lang ang kamay ko sa ibabaw mo sandali. Ayos ba? Saan ito napunta? Alam mo, hindi ko gagawin kahit ano para saktan ka. Alam ko yon. Alam mo rin yon. Alam ko yon. Alam mo yon. Alam ko. Anong pangalan mo ngayon? Mary. Ako si Gretchen. Masaya akong makilala ka. Mukhang balisa at frustrado si Mary. Para sa kanya, ang gabing ito ay bunga ng mga taong puno ng takot at isang buhay na matagal na niyang itinatago sa iba. Nakapunta ka na ba dito dati? Dito sa labas? Sa bahay mo ba? Yun bang ibig mo sabihin na dito tayo sa syempre labas? hindi. Kita mo, mga taon na. Umayos ka simula nang Lakad dumating si tayo. May. Salamat. Hindi pa talaga ako nakapunta rito. Pang-abuso na tinitiis ng mga tao dahil walang nakakaalam. Dahil inidilihim mo ito. Ginagawa ko ito sa inyong lahat na yung gabi ng Pasko. Dahil kailangan ko itong harapin. Walang nakakaalam o may pakialam. Sawa na ako. Tama na. Ano ang nagtulak dito? Marami. Tungkol ito sa pamilya, alam mo na. Alam mo, ito ang panahon na naman ng taon kung kailan emosyonal ang lahat. Patay na ang mga magulang ko ng 21 at 11 taon na sa kabila ng kalsada at iyon. At ang Sa sementeryo dito mismo. oo, at marami pang ibang bagay tungkol doon. Sige. Naintindihan ko. Oo, at parang may mga pagtaas at pagbaba at parang gaano ba karami ang dapat mong harapin? Ma'am, ako po si Ma'am. Sargento. Ooh. Wala akong alam kung ano ang nangyari. May sasabihin ka ba sa akin? Sawa na ako dito. Ito si Official Villa. Mananatili akong kasama niyo. Nakikinig ka ba sa akin siguro. o hindi? Oo naman. Sinusubukan ko lang ipaliwanag ang ilang bagay. Kasama ang at kapatid kung mo ano babae. ang mangyayari. Sige, pero sinasabi ko lang sa'yo ngayon. Parang siya. Parang okay naman siya. At pagkatapos, hindi na siya ganon. Para siyang mabait na tao. Tapos parang sobrang kontrolado niya ako. At sa puntong ito, wala na akong mawawala. Kasi, well, hindi ko nga rin akalain. Binarel ko siya. Kasi, mahal ko siya. Pero, siya ay merong hindi ko alam kung sino siya. Sige, siya ay isang baliw na tao na may mga kakaibang problema sa pag-iisip na may mga pangalan pa ng mga sulat. Hindi ko kayang tiisin. Sige, maaari mo ba kaming bigyan ng impormasyon tulad ng iyong pangalan ng iyong asawa, at petsa ng kapanganakan? Sige. Mary, tama ba? Sabi mo? Mary Lou. Yan ang buong pangalan. Sige, at ang pangalan ng asawa mo? David. Mary Lou Wigglesworth. Sige, maghihintay ako sa sergeant ko para sabihan ako kung ano ang susunod na gagawin, okay? Alam ko, makukulong ako. Alam ko. Alam na ni Mary kung anong susunod na mangyayari. Lalo na pagkatapos ideklara ng mga pulis na patay na si David sa pinangyarihan. Dinala siya sa istasyon ng pulis para sa pagtatanong. Sige Mary, tatanggalin ko lang ang seatbelt mo at papasok na tayo. Tatanggalin ko na ang poses mo. Kailangan kitang kapkapan ulit at pagkatapos bibigyan kita ng tubig. Ayos lang ba? Pakiusap. Pakiusap. Hindi ko pala gawa ganito dati. Dumaan ka dito, sa loob.
Baka ako lang ito, pero parang mas mahirap magpa-schedule ng appointment sa doktor kaysa sa dapat. Pagkatapos kong tawagan, mag-iwan ng voicemail at magtiis sa abala ng pag-schedule, parang laging 3 buwan pa bago ang susunod na available na appointment. Kaya nandito ang sponsor natin na si ZocDoc para tumuhong. Ang ZocDoc ay isang libreng app at website na nagbibigay daan sa iyo na maghanap at magkumpara ng mga lokal na doktor na nasa network ng insurance mo. Dahil sa dami ng reviews mula sa totoong pasyente at detalyadong profile ng mga doktor, alam kong makakakuha ako ng dekalidad na alaga. Gusto ko yung mabilis makita ang available schedule at isang click lang, makakabook na agad sa app. Marami na sa mga appointment ko sa ZocDoc ko na binabook. Hindi ko na kailangan tumawag o mag-iwan ng voicemail. Mahalaga ang kalusugan mo. Hindi dapat komplikado ang pag-aalaga sa sarili. Hanapin at i-book ang tamang doktor sa ZocDoc. Pumunta sa ZocDoc.com/femalecrime para makapagsimula at maalis mo na sa iyong to-do list ang appointment na yan. Yan ay ZocDoc.com/femalecrime. Papasok tayo sa kwartong inihanda dito at tatanggalin ang posas mo. Umupo ka muna. Kukuha ako ng tubig para sa'yo, okay? Si Mary ay naiwan mag-isa sa silid ng interview. Bago pa man magkaroon ng pagkakataon ang mga detective na tanungin siya, nagsimula na siyang magsalita ng mga bagay na tila matagal ng kinikinkim. Subukan mo lang huminga ng malalim at lagyan mo ng check. Hindi ko alam, pero maganda pakinggan. Uminom ka ng tubig. Walang halaga. Alam kong tapos na ang buhay ko. Alam kong mali ang ginawa ko. Alam ko. Mahal ko ang asawa ko. Siya ay sobrang papanakit sa salita. Mahirap aminin. Hindi ba? Hindi mo naiintindihan. Mahirap intindihin. Grabe. Naku, magkasama na kami ng mahigit 30 taon. 30 taon. Alam kong narinig mo na lahat ng kwento. Taon. Bakit? Okay. Ano? Bakit mo ginagawa sa akin ang mga bagay na to? Hindi naman ako masamang tao. Alam ko, ito na ang kailangan kong gawin sa natitirang buhay ko. Naiintindihan ko ang nangyayari sa akin. Oo, naiintindihan ko. Hindi ako makukulong. Oo, naiintindihan ko. Oo, ako nga. Ako, malamang napatay ko ang asawa ko. At napakasama dun. Buong buhay ko. Sinubukan kong maging mabuting tao. Sinusubukan ko pa rin. Nakakakalma lang talaga ito. Kung kakausapin mo ang anak ko, wala akong ginawang masama. Ako, sa nangyayari ngayon, anong nangyayari sa akin? Patay na ba si Mama? Hindi pa ako nakakalabas. Hindi ko alam. Hindi ko rin talaga alam. Nakakatakot. Sumusumpa ako sa'yo. Wala na akong kontrol. Nawalan na talaga ako ng kontrol. Alam, kapag hindi nataya ng isip mo, hindi mo na kayang harapin. Alam ko na may sarili kang buhay at ayos ka lang. Sinasabi ko lang sa'yo, parang hindi ko na kayang harapin. Pasensya na, di ko gustong gawin ito sa'yo. Pero tignan mo ako. Nabuhay na ako. Palagi kong ginawa ang tama sa buong buhay ko. At minsan, gumawa ako ng isang desisyon na talagang mali. Pero may mga pagkakataon talaga na napupunta ka sa sitwasyon kung saan parang hindi mo na alam ang gagawin mo. Gagawin mo ba ang tama? O ano pa ba ang natitira? Ilang taon ko na itong ginagawa. Hindi ko nga maisip na nandito ako sa ganitong sitwasyon. Hindi ko talaga maisip. Hindi ko makalma si Mary. Alam ko parang hayok ang tingin mo sa akin, pero hindi ako ganon. Matagal na akong inaabuso. Pakiusap. Kontakin mo ang mga anak kong lalaki para sa akin. Pakiusap. Nakikiusap ako sa'yo. Sa lahat, pakiusap. Makikipag-ugnayan kami sa kanila. Pakiusap. Alam kong araw-araw mo itong hinaharap. Marami kami, pero iba ako. Maniwala ka, wala pa akong naranasan kahit kailan. Makikipag-ugnayan po kami sa kanila, ma'am. Pakiusap.
Ako lang. Diba? Pakiusap para sa akin. Makikipag-ugnayan kami sa kanila. Parang Ngayon na, agad-agad, bago niya marinig ito, hindi niya kailangan marinig. Pakiusap. Nakikiusap ako sa iyo. Kilala ko ang ilang tao mula sa estado. Pakiusap. Alam ko di mahalaga ngayon, pero pakiusap. makikipag-ugnayan tayo sa kanila. Hindi ko sila matawagan ngayon. Sandali lang, Pwede ba pero bigyan mo lang ako ng tumawag ilang sa minuto. kanila? Pakiusap. Walang tao dito. Bigyan mo lang ako ng ilang minuto. Meron naman, pero bigyan mo lang ako ng ilang minuto. Parang Walang tao sa paligid ko. Alam ko. Alam ko na tinitingnan mo Maghintay ka. ako na parang isa akong walang kwentang tao ngayon. Nasa masamang kalagayan ako Pakiusap. sa aking malungkot na balita. Hindi ko inalis ang daliri. Hindi ko ginawa. Nilagay ko lang dito sa paligid. At ngayon, wala na akong kahit ano. Nagmakaawa si Mary na makausap ang anak niya. Walang magawa. Tawagan mo siya para sa akin. Kasi malaking banta daw ako. Kaya hindi ninyo makontak ang anak ko. Tatawagan namin siya agad. Ayos ba? Seryoso ba? Talaga? Pwede mo ba sabihan ang iba na konapit siya pakiusap para makausap ko siya? Alam ko namang trabaho mo ito at protocol. Maniwala ka, matagal na sa lokal na politika ang asawa ko. Sige, nakilala ko ang lahat na nasa maliit at magulong politika natin dahil matagal na naming pinagdadaanan ito. Gusto ko lang makausap ang anak ko ngayon. Eko'y alam ko, pakiusap. May iba pang prioridad ang mga detektiv gaya ng pag-iimbestiga sa pagkamatay ni David. Pwede ba ako magtanong? Bakit ang tagal bago ko makausap ang anak ko? Bakit natin ito ginagawa? Bakit? Bakit ang tagal bago mo makausap ang anak mo? Oh, matagal ko na itong hinihingi. Sinabi mo ba sa mga detective na gusto mong tawagan siya? 20 minuto na ang lumipas. 20 minuto nang nakalipas. Sige, siguro sinusubukan nilang alamin paano. Kabisado mo ba ang numero niya? Oh, Ibinigay mo sa Ibinigay amin ko sa lahat. kanya. Oh, Sige. sige. Sila nang bahala doon. Bahala na sila doon. Sige. Nagbibiro lang ako. Pakinggan mo sa puntong ito. Hindi mo alam kasi alam ko tinitingnan mo ako na parang kriminal ako ngayon at naging Hindi. Pakinggan mo. isang perpektong tao ako buong buhay ko. At malapit na akong maging asawa ng matalik kong kaibigan. Mary, pakinggan mo. Hindi mo alam. Sige, Hindi mo alam, Hon. Alam kong hindi mo alam. makinig ka. Hindi ako namumuna. Nandito ako. Ayan mo ako. Ay, naku, Gets ko. anak kong Gusto lalaki. mong kausapin ang Kinukuha klase lang niya, 2 kaya gagawin minuto ko. Hanggang kalahating oras. Naiintindihan ko na ang ginawa ko ay labis na mali. Hindi ko nga maintindihan ang ginawa ko ngayon. Sobrang gulo ng isip ko ngayon. Ako. Magpahinga ka muna. Sandali. Magpahinga ka muna. Taon Makinig na ka. kami magkasama ng asawa Makinig ko. ka. Hindi naman kami palang magkabilang bahay lang. Naiintindihan ko. Matagal na panahon. Napakatagal na panahon yon. Makausap ko lang ang anak kong lalaki. Kahit sino, pakiusap. Ipapasa ko ito sa kanila, pero hindi ako ang nagdedesisyon at wala ito sa saklaw ko ng aking kapangyarihan. Itatala ko na gusto mong makausap ang anak mo. Tingnan kung anong ginagawa nila, okay? Pero hindi ko maipapangako sa'yo ang kahit ano, okay? Hindi naman ganoon kasama. Hindi pa ako Mali senior. talaga ang ginawa ko Makinig ka ngayon. sa akin. Hindi kita nakikitang ganon. Hindi ko sinasabing Hindi ako ikaw iyon. humuhusga Hindi ako humusga ng kahit ano. Pakiusap. Sisilipin ko kung makukontak nila ang anak mo at malaman ang sinasabi nila. Pero susubukan ko lang. Hindi ko maipapangako sa iyo ang kahit ano. Okay? Huminga ka muna, okay? Mahirap huminga. Sige. Mahirap na talaga. Alam ko kung anong ginawa ko. Alam ko. Hindi kita hinusgahan. Sige. Hindi kita hinusgahan sa puntong ito. Alam ko. Napakasama na. Kailangan ko harapin ito. Alam ko. Masama ako. Alam ko. Ibinigay mo na sa kanilang impormasyon, tama? Oo, ilang beses na. Naiintindihan kita. Sandali. Nang dumating na ang mga investigador para bisitahin si Mary sa kanyang selda, sinabi nila sa kanya na kinasuhan siya ng pagpatay kay David. Pero kahit na nalaman niya yon, parang wala pa rin si Mary sa sarili niya. Mary Lou, naririnig mo ba ako? Naririnig mo ba ako? Gusto na kita makausap. Pakinggan mo, alam ko naging mahirap ang gabing ito. Alam ko ring naging napakasamang karanasan ito at lahat. Batay sa aming nalalaman, pinayagan kami ng county prosecutors na kasuhan ka ng pagpatay sa asawa mo.
Sige, gagawin namin yun mamaya at ipoproseso ka sa tamang oras, okay? Gusto ko lang malaman, ngayon ko lang din nalaman. Kung may kailangan ka, sabihin mo lang sa mga pulis dito. Kakausapin ko sila, pero kailangan ko munang gawin ng ilang legal na bagay. Tapos kakausapin ko siya. Oh, patuloy ko pa din itong nararanasan hanggang ngayon. Unang beses ko itong nabagit sa'yo, tatawagan ko sila at susubukang pagsabihin kayo sa tawag. Oo, kumuha kami ng ilang impormasyon mula sa iyo sa ilang bahagi at tumayo ka lang doon at kumuha ng mga litrato na surfboard mo. Kumuha ng litrato. Pagkatapos, bahala ng mga pulis. Kukunin ko ang damit at telepono mo. Sige, pwede ka bang tumayo para sa akin? Pwede ka bang tumayo ng maayos saan? Ngumiti ka naman. Kukuha tayo ng buccal swab ngayon. Naranasan mo na ba ito? Para lang itong cotton swab na ilalagay sa bibig at gilid ng ilong mo. Sabihin mo lang sa akin. Nakipag-uplayan na ba sila sa atin? Alam mo ba kung hindi nila kaya mag-usapin itong ilang oras na yun? Walang hindi gagawin ito. Magsabi ng kahit ano, walang hindi. Alam mo, kahit ano, pakiusap. Kung nakipag-ugnayan na ba sila sa anak mo, hindi ko alam, pero pwede kong alin. Naiintindihan ko, Ano pero mga 2-3 oras ko, laring naririnig yan. Di tiyak kung kailan o kung nakipag-ugnayan si Mary sa anak niya. Nakakulong siya sa Atlantic County Justice Facility. Kumalat ang balita sa pagpatay kay David at lumabas pa ang mga detalye. Headline: Asawang babae, binaril at napatay ang hubot-hubad na mister sa araw ng Pasko. Ayon sa autopsy, namatay si David sa isang tama ng bala. Noong unang bahagi ng Enero, humarap si Mary sa hukom. Sa pamamagitan ng kanyang abogado, hindi niya itinanggi na siya ang bumaril at pumatay kay David. Ipinahayag niyang ginawa niya ito bilang pagtatanggol sa sarili dahil natakot siya para sa kanyang buhay. Nagpa siya ang hukom na dahil sa bigat ng kanyang mga kaso, hindi siya bibigyan ng piyansa. Ngunit noong sumunod na buwan, nagpa siya ang appellate court na bigyan si Mary ng pangalawang pagkakataon para sa piyansa. Nagpa siya ang mga hukom ng State Appellate Division na sina Heidi Currier at Avis Bishop Thompson na dapat ay isinasaalang-alang ng hukom ng Circuit Court ang ebidensya ng pagtatanggol sa sarili ni Mary bago siya ipag-utos na manatili sa kulungan. Napag-alaman ng Appellate Court na hindi na ipaliwanag ng Circuit Court kung bakit flight risk si Mary o hahadlang siya sa hustisya kriminal. Muling humarap si Mary Lou Wigglesworth sa hukom noong Pebrero 14, 2023. Si Mary ay kinasuhan ng first-degree murder. Tanong na yon, iba ba ang magiging pasya ng hukom sa ikalawang pagkakataon?
Pinanatili sa kulungan si Mary Lou Wigglesworth habang hinihintay ang paglilitis, pero hindi na umabot sa hurado ang kaso. Noong Hunyo 4, 2024, umamin siya sa kasong manslaughter. Dahil sa plea arrangement, inirekomenda ang sentensyang mas mababa sa 10 taong pagkakakulong. Nahahatulan siya noong Agosto ng taong yon ng 6 na taong pagkakakulong. Pagkatapos ng kanyang sentensya, ang Atlantic County Prosecutor's Office ay naglabas ng pahayag na nagsasabing, sa panahon ng plea, sinabi ng akusado na bago ang pamamaril, nagkaroon sila ng pagtatalo ng kanyang asawa. Physical na sinaktan ni David ang akusado at tinakot niya ito gamit ang baril na itinatago niya sa kanilang kwarto. Matapos ang pagbabanta, binaril ng akusado ang biktima gamit ang parehong baril. Nadokumento ng mga opisyal ang malalaking pasa sa katawan ng akusado pagkatapos ng insidente. Tumutugma sa pagiging biktima ng pananakit. Si Mary Lou Wigglesworth ay nakakulong ngayon sa Edna Mahan Correctional Facility for Women. Sa oras ng pag-record na ito, ipinapakita ng mga online na talaan na ang petsa ng kanyang paglaya ay Enero 20, 2028. Salamat sa pagsama. Ako si Elizabeth Milner. Kita-kits ulit dito next week kasama ang isa pang babaeng kriminal.